Unang-una, linawin natin, nakakalungkot ang nangyari sa estudyante. Walang may gustong may mamatay, walang may gustong may pamilya na magluksa. Pero maging totoo tayo, kung may taong biglang tumalon sa harap ng sasakyan, ano ang magagawa ng driver sa loob ng ilang segundo? May preno ba na kayang labanan ang gravity? May reflex ba ang tao na mas mabilis kaysa sa biglaang pagtalon sa realidad? Minsan, wala ang sistema. Pero ano ang madalas mangyari pagkatapos? Driver agad ang dinadala, driver agad ang kinukulong, driver agad ang may kasalanan. Hindi pa tapos ang investigasyon, hindi pa malinaw ang buong kwento, pero parang may kailangang sisihin ka agad. Nasaan ang CCTV? Nasaan ang witness? May pagkakataon ba talagang umiwas? Ano ang kalagayan ng tumalon? Hindi ba dapat lahat yan sinusuri muna? Ang hustisya na minamadali, minsan nagiging hustisya na mali. Pagtatanggol sa driver. Isipin mo, isang normal na araw, nagmaneho ka para kumita, para sa pamilya mo. Tapos sa isang iglap may trahedya na wala kang kontrol. At pagkatapos nun, ikaw ang kontrabida, ikaw ang huhusgahan ng publiko. Hindi lahat ng aksidente may malinaw na may sala. Kung walang kapabayaan ang driver, dapat malinaw din yon. Dahil kung kahit inosente ka pwedeng makulong, sino pa ang lalakas ang loob magtrabaho? Mas malalim na issue at higit sa lahat, hindi lang ito tungkol sa aksidente, mental health, stress, pressure sa buhay. May mga taong umaabot sa puntong nawawalan ng pag-asa at yan ang mas malaking tanong na dapat din nating pag-usapan. Mensahe, hindi ito laban sa batas, hindi ito laban sa pulis. Ito ay panawagan para sa patas na investigasyon, hustisya para sa biktima, hustisya rin para sa nadamay. At sa ating lahat, matuto tayong mag-isip bago humusga. Unawain ang buong kwento bago magbigay ng opinyon. Dahil minsan, ang taong sinisisi natin, siya rin pala ang isa pang biktima. Kung naniniwala ka sa patas na hustisya para sa lahat, ibahagi mo ang mensaheng ito. Dahil ang boses ng publiko pwedeng maging simula ng pagbabago.